ito ang maganda. Ano? Ito ang maganda. Susunod ho natin. House leaders, 6 probe on fake, malicious social media content. Sabi ni Jordan G. Bossing, payment ngayon. Payment na yon. Sandali nga. Diyan lang kayo, ha? Sandali lang. Payment na pala. Nagbayad. Nako. Nagbayad na o magsasign up pa lang? Kasi si Jordan G nangangalaga din. So, siya yung nag-aasikaso nung natin sa gym, mga bossing, kapag yung mga email. Sandali nga. Payment na yon? Bigla namang, magbabayad na. Saan ba yun? Wait lang, ha? Si Tara Bu. Oh. Okay. Oo nga, Okay. Kaching. Kaya yung mga nagsasabi kasi dyan, nabayaran tayo, meron tayong maliit na negosyo. No, napakaliit to, mga boss. Eto. House leader 6 probe on fake, malicious social media content. Sino po ba yung mga ganyan lagi? No? Sino po ba yung mga nagpapakalat ng mga fake news lagi, mga bossing? Diba mga DDS? Diba? Yung pakalat nilang fake news kay Senator Antonio Trillanes na humihingi ng tawad. Walang katotohanan. Bukas maririnig nyo yung mga yan. Ang sagot ni dating Senador Trillanes. Basahin ho natin ito, mga boss. Sabi dito, House Resolution number 2147 introduced by Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., David J.J. Suarez. Ito yung favorite kong congressman, si Suarez. Manuel Jose Manix Dalipe, Marcelino Libanan, Robert Ace Barbers, Bienvenido M. Abante, isa pa yan. Si Congressman Abante, favorite ko yan, Kaya kayong mga taga Maynila, huwag nyo kakalimutan yan. Isa sa matapang sa Quadcom yan. At Joseph Stephen Caraps Paduano. Si Paduano naman, binabatikos ng mga DDS na, kumbaga, si Paduano hindi na makakabalik yan sa Congress. Talaga hindi makakabalik, mga boss. Bakit? Hindi naman tumatakbo. Authorizing the Committees on Public Orders and Safety Information and Communication Technology and Public Information to conduct a joint inquiry. Naku, madaming mapapatawag dito. Madaming mapapatawag dito. Hopefully, wag naman po si Mark Ramos. Kasi hindi nila inaalaw yung hindi hindi ho nila inaalaw yung Zoom yata Sabi, gusto ko to. Henry Pepito, PI mo, tumahimik ka, ipatumba. Naku, ipapatumba tayo. Ipapatumba tayo ng mga DDS. Uy! Hindi ba kayo kinakabahan? Paano bang patumba? Pagilid na pagganon? O pagilid itutulak ba? Tatalisude? Ano ba gagamitin? Sa pagpapatumba ninyo, Diyos ko. Simula ho nung nag-vlog ako, mga kababayan, kung naaalala ko, siguro 2021, nag-umpisa akong mag-vlog. At umabot na po nga tayo ng halos 3 taon, mga bossing. At aabot na tayo ng 400,000 subscriber. Araw-araw ho, mga kababayan, nakaka-receive kami. Hindi lang isa, hindi dalawa. 5, 6, 7. Na gusto ipatumba kami, mga bossing. Yung mga yung mga influencers, yung mga vloggers na nagtatanggol at dumidepensa po sa Pangulong Bongbong Marcos, halos karamihan ho yan nakaka-receive ng pagpapatumba. Hanggang ngayon po, eto, nakatayo pa din kami. Kung magagalit, gagalit ka, mumura ka pa dyan. Halatang nakuha mo yan kay dating Pangulong Duterte, Gagalit ka ba kasi pwedeng makasuhan yung mga vlogger nyo? Ano sabi dito? Whereas Republic Act number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act 2012, was enacted to address the misuse, abuse, and exploitation and information and communication
technology kasi ho sila mga kababayan talagang inaabuso ho nila ang social media. Tayo ho, nakakita na ho ba kayo ng content natin na hindi ho hango sa mga balita? Na hindi ho hango doon sa mga malalaking sa mga mainstream media, no? Karamihan po ng ating ibinabalita ibinalita na po mga kababayan, no? Ibinalita na ho ng ng mainstream media at nire-reactionan lang natin. Sabi ni Bro Banati, ay umiiyak din pa to. Tahimik kayo nung panahon PRRD. Oo! Di pa ako nagbablog nun eh. Hindi pa ako nag-uumpisa nun eh. Oh, nag-umpisa naman ako yung mag-e-election na ng 2022 eh. Di ba? Tahimik pa talaga. Ngayon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw dahil walang striktong pamumuno. Ay, sabihin mo yan doon sa mga DDS vlogger, no? Kung ano-anong mga paninira. 'Di ba kayo nga nagpauto kayo doon sa sinasabing si PBBM bumabatak yan, bangag yan. 'Di ba utong-uto kayo doon? Yung i-edit nila, gagano nila yung panganang pangulo, uuslim pa ganon. Tapos kayo naman, oo nga no. Oh, ngiwing-ngiwi yung pangulo. Pero alam nyo sa kukote ninyo na inedit lang yun. Kayo, ano tawag nyo dun? Uto-uto. Di ba? Alam nyo nang inedit lang, pero kayo, pinapaniwala ko sarili ko eh. Bakit? Kasi Duterte ako. No, tagal ko ng Duterte. Ano naman, kung bumaliktad ka, kung mali na yung nakikita mo, hindi nakakahiya eh. Araw-araw nagpo-post ako sa Facebook ko. Araw-araw nagpo-post ako sa Facebook ko. Ano? Duterte. Tapos bigla akong babaliktad. Hindi po kahihiyan yan, no? Ibig lang pong sabihin yan, pagmulat, no, ng inyong mga mata kung saan talaga yung tama. Yun. Yung mga social media influencer ninyo, yung mga vloggers ninyo, alam nyo na puro fake news yung pinapakalat. Ano ginagawa nyo? Hey, sige, sulsul tayo. Maniwala tayo. Para mapabagsak natin ang Pangulo. No, wala na nakakahiya kapag tayo yung bumagsak. Tingnan nyo yung mga nangyayari sa inyo. Pinagtatawanan kayo ni Rebiton. Yung mga nangyayari sa inyo doon sa EDSA, pinagtatawanan ni Rebiton. Di-17 na lang daw kayo doon. Diba? Tapos yung poon nila may pa-joke-joke pa daw. Pagkasablay, mga bossing, kunyari sablay yung sinabi. Biglang babanat si Panelo, hindi nyo naman kilala yung dating Pangulong Duterte. Karamihan na sinabi niya, biro lang. Di ho ba? Sabi ni Nes, Kakabsat TV, tahimik nun kasi pag nagsalita ka tungkol sa Duterte, tegi ka, pati pamilya mo. Di ho ba? Kayo talaga, mga DDS. Tuloy natin to. Where the rapid growth of social media platform, kasi hindi ho itong mga pinapansin ng gobyerno natin, no? Ngayon po, nakaka-alarma na po, mga kababayan. Yung mga pagbabalita nila, mga bossing, na walang katotohanan, inililid po ang ating sambayanan ng ng mga maling impormasyon. Pero ang totoo yung kay VP Sara, di ba? Sabi niya mismo doon sa kanyang press conference na patay yung ilaw kasi pinatayan daw po sila ng ilaw pero nasa loob ng switch ng kwarto nila yung ilaw. May inutusan na daw po, ipapategi ko si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Yun ang totoo. Mismong galing po sa ating Vice Presidente. Patuloy. Whereas the rapid growth of social media platform has allowed the dissemination of content that can mislead the public. Diba? Damage individuals. Reputation. Erode trust in institution. And disrupt public discourse. Dito nang alam nyo ho, mga kababayan, para ho sa akin, no? Kung sasabihin nyo po na yung mga vloggers na nakasuporta po kay PBBM o nakasuporta po sa ating gobyerno ang nagpapakalat ng fake news,
Mahirap pong ipaliwanag nila yan. Bakit ho? No? Kasi ho, nauubos na yung oras namin eh. Doon sa mga pag-debunk ng mga pagpe-fake news nila. Ubos na ho yung oras namin doon sa pagre-research, no, kung ano ba ang tama, kung totoo ba yung kanilang mga sinabi. Paano pa kami gagawa ng fake news? At karamihan ho, nung aming mga binibigyan ng reaksyon, galing po sa mga mainstream media. Kung maliman po yung balita na mareaksyonan namin, ibig sabihin po, galing po yun sa mainstream media. Ano? Sila yung nagkamali doon. Oh. Kaya po kami, ang mainstream media naman ho, mga bossing, napakadalang at napakaliit po ng porsyento na magkamali po sila doon sa kanilang mga ibinabalita. Di ba? Oh. Kagaya ni Bro Banati, garapalan ng pagnanakaw, Marcos administration. Tanungin mo, asan ang ebidensya? Nga. Walang masasagot. Hanapan mo ng papeles, walang maipapakita. Sabihin mong tumestigo, pang comment section lang. Ganyan ho ang estilo ng mga DDS. Sabi ni Rebiton, yung mga fake news vloggers naniniwala pa sa fake news. Correct ko. No? Basta para sa Duterte, kahit na hindi totoo yan, sige, ibalita na natin. Kagaya na lang ho nung bangag-bangag nila. Matatapos na ho yung taon, walang napatunayan. No? Nagmukha ho silang mga engot. Anyway, mga kababayan, magpapaalam na ako. Maraming salamat at God bless po sa ating